Akala ko ba ipinakakalat ng mga DDS na kinlear na daw ng COA o yung Commission on Audit si Vice President Sara Duterte? Bakit ang dami pang lumalabas na mga anomalya di umano na nangyari sa ilalim ng DepEd at ng OVP? Sabi nga dito sa isang balita, maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara sa OVP, DepEd, umabot sa 612.5 million pesos ayon kay Representative Chua, at ito po ay posted November 5, 2024. So paano nyo sasabihin na na-clear na ang DepEd at ang OVP ng COA kung patuloy naman lumalabas itong mga anomalya na nangyari at naganap sa ilalim ni VP Sara? At bakit ba hanggang ngayon ayaw pa rin humarap ni VP Sara sa Quadcom? Parehas nga sila ng kanyang ama dahil si dating Pangulo ay hindi po sumipot kanina sa Quadcom hearing. At ang kanyang idinadahilan ay wala daw siyang tiwala sa integridad, independence ng Quadcom, at ganun din yata itong si VP Sara kung bakit ayaw humarap sa Quadcom. Pero kahit na ano pa po ang pagtatakip na gawin nila, alam na po ng mas nakararaming Pilipino na ang namamayani sa dalawang ito, sa mag-amang Duterte, ay takot. Takot silang humarap sa Quadcom dahil hindi tulad sa Senate hearing na parang ginawang comedy bar, dito po sa Quadcom, mapipiga po talaga sila. Ilang beses ko na rin pong itinakil itong mga anomalya ni VP Sara. So pakinggan naman natin kung ano ang point of view ng aking idol na si Sir Mike Abe. At kayo na po ang humusga kung tama po ang kanyang mga sinasabi. Pero para sa akin, dahil idol ko po yan, nagkakaparehas po kami ng point of view ni Sir Mike Abe. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ni Sir Mike Abe, ano pa hinihintay ninyo? Okay, ito na yung ating pag-uusapan. Okay? Mahalaga po ito. Kasi grabe, dami hong aabangan natin. Mamaya, tuloy ang Quadcom hearing. Mukhang hindi talaga darating si Duterte. Natakot na naman yata si Duterte sa mga congressman. Ewan ko ba sa mga yan. At ito yung matindi. Ito po matindi talaga ito. Kakaiba ito talaga. Talagang kawalan na ito ng respeto sa aking opinion. At hindi ko na ho alam. Kawalan ng respeto, meron ba silang pinagtatakpan, meron ba silang kinatatakutan? Definitely merong iniiwasan. Ang tinutukoy ko nga po itong controversial na budget ng Office of the Vice President at Department of Education. Walang katapusang issue ito hanggat nila sinasagot kasi pera ito ng bayan. Kaya nga ang aking pong title ngayon, Vice President, walang respeto sa Kongreso. Yan. Vice President, walang respeto sa Kongreso. Pagtakas ni Ms. Lopez, approved ng Office of the Vice President. Yan ang kaya ko sinabing kawalan ng respeto. Yan pong opisina at mga staff, opisyal ng Office of the Vice President, 3 o 4 ng beses inimbitahan ng Committee on Good Government and Public Accountability para magpaliwanag tungkol sa pera kung saan nila ginastos ang 612.5 million. Ibig sabihin, daan-daang milyon na perang dumaan sa kanila base sa record ng Congress at ng COA. Pero hindi nila may paliwanag. At itong si Lopez, ano ang pangalan itong Lopez na ito? Abogado yata ito eh. Mukhang alam ang batas pero tumatakas. Attorney or Miss Zuleika Lopez. Ito po yung COS, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Abay, umalis po talaga, kumpirmado. Kumpirmadong nasa labas na ng bansa, nasa Amerika, at di umano ang mga dokumento na ginamit niya sa kanyang pagka-travel, inapruban pa ng Office of the Vice President. So sabuatan ito para tumakas. Sabuatan ito para taguan ng Kongreso. Sabuatan ito para taguan ng mamamayan na may-ari ng pera na itinatanong ng Kongreso, public accountability, kung saan ginamit ang 612.5 million pesos. Nakakalula itong nangyayaring ito. Napakalambot ang ating mga batas. Itong ganitong klaseng wala nang delikadesa, pakapalan na ng mukha, garapalan na. Dapat talaga ang mga ito pinakukulong eh. Itong mga tauhan ni Vice President Sara Duterte na hindi dumarating, dapat ito ipakulong. I-contempt na ito. Wala nang explanation kasi 4 na beses na iniimbitahan eh. Dapat dito contempt, pinakukulong. Diyan sa mga kalalakihan, doon ipakulong sa mga city jail. At yun naman kababaihan ay doon ipakulong sa women's correctional. Pambabastos sa mga Pilipino, hindi naman Kongreso lang ang binabastos nyo eh.
Pag binastos niyo ang Kongreso, mamamayang Pilipino yan dahil yan ang representative. Kaya nga, House of the People, House of Representatives, kinatawan ng mamamayang Pilipino. Tapos ayun yung si Putin, yung nag-aabang sa public hearing, mamamayang Pilipino may-ari ng pera, tinataguan nyo. Ito, pakinggan nyo itong report ng GMA7 tungkol dito sa isong ito. Chua, inaalam daw nila kung si Vice President Duterte ang pumirma sa travel authority ng Chief of Staff nito. Nakakalungkot daw ang tila pagpigil sa pagdalo ng mga opisyal ng OVP. Ganito rin ang pananaw ng ibang kongresista. Meron mong bad faith Yan. sa mga anong rason. Unang-una, they were invited several times. Pangalawa, makikita pong merong bad faith kasi umalis po siya ng bansa the night Si before Congressman the Bungalo niyan. scheduled hearing. And the Chief of Staff has the obligation to explain the irregularities, the concerns, and the issues. Kasi kung wala naman tinatago, bakit ka umiiwas? Sa isang statement, kinumpirma ng Yeah. OVP na bumiyahe pa Amerika si Lopez at inaprubahan ito ng bise. Wow. Personal na biyahe raw ito at walang koneksyon sa trabaho nito. Hiniling pa ng OVP na igalang ang privacy ni Lopez at ang pamilya nito sa panahong may mabigat daw silang pinagdaraanan. Kasama si Lopez sa 7 opisyal ng OVP na binigyan ng Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order. Hiniling ito ng Kamara dahil sa ilang beses na pag-iisnab ng 7 sa mga imbitasyong dumalo sa mga pagdinig. I would like Ayan, no? to reiterate that this ILBO is not a restriction to their travel or their right to travel, but merely a monitoring mechanism Monitoring by lang which yan, we correct. can see kung lumabas po sila sa bansa or pumasok na. Nababahala rin Si, Assistant Secretary Clavano at spokesman ng Department of Justice. Tama po yun. Yung lookout bulletin, parang inaalarma lang yon na itong mga taong ito nasa lookout bulletin, abangan ninyo kung lalabas o hindi. Pag lalabas, at least may monitor kayo. Kasi hindi nila pwedeng i-hold dyan. Wala pa namang kaso. Okay? Walang authority ang immigration pigilan. Ang lookout bulletin, ang purpose lang yan, alamin sino kung umalis or kung saan pupunta. Kung ano ang travel nito. Ito ba'y official o hindi. So lumalabas personal. Ngayon, ang issue rito, as ang panawagan kasi, unawain ang kalagayan ng pamilya. Ay paano naman ang kalagayan po ng 115 milyong Pilipino may-ari ng pera? Paano po ang kalagayan ng congressman na kumakatawan sa mamamayang Pilipino? Mahalaga ba yung privacy ninyo kung ano man ang problema at bakit nag-travel? Kaysa sa dito sa kapakanan? Kasi ako, public office is public trust. Ang pagpasok sa gobyerno, sakripisyo. So talagang masasakripisyo ang pamilya kung ikaw ay full-time employees or opisyal ng ating pamahalaan kasi public service yan. Gaano kahalaga ba yung biyahe ni Ms. Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President? Bakit binaliwala niya yung 3 invitation? At hindi man lang nagpaliwanag sa Kongreso na sila aalis o hindi siya makakadalo dahil may personal na problema. Ngayon lang lumalabas na mayroong personal na problema. Ano yan? Ang babaw. At saka inapprovean pa ng Office of the Vice President ang lahat ng dokumento sa pagta-travel. Kasi hindi naman makakalabas ang isang opisina o isang opisyal ng katulad ng Office of the Vice President kung walang approval ang boss niya. Walang approval sa mga dokumento. In other words, inapproval ni Vice President Sara Duterte ang travel authority ng kanyang Chief of Staff na si Zulica Lopez. Ano yun? Di ba bastusan yan? Pasintami na po. Di ba kawalan ng respeto yan? Di ba kawalan po yan ng paggalang sa mamamayang Pilipino na siyang may-ari ng pera na hinahanap kung saan ginastos. Kaya ang public perception at opinion ng tao, guilty itong mga taong ito kasi tinatakasan ng obligasyon eh. Obligasyon, responsibility, accountability, ang pera ng bayan na hinahawakan nila. At obligasyon nila, ipaliwanag kung saan ginamit. Ay yung lumabas ng mga, ano ba yun? Acknowledgement report, acknowledgement receipt, mukhang mga bogus eh, mukhang mga peke. Ulitin ko, 612.5 milyong piso ito. Hindi ito 100 piso, hindi ito 1,000 piso, hindi 1 milyon ito. Mahigit na kalahating bilyon ang hinahanap sa kanila. Saan ba nila ginamit? Yun lang eh. Kung tama yung ginamit, mataas noo kayo o taas noo kayong haharapin ang nagtatanong. Kung tama ang paggamit, madaling ipaliwanag yan.
Pero itong inyong pag-iwas, pagtakas, pagtatago, or kung ano man pang dapat gamitin dyan, malinaw, mukhang guilty kayo. Mukhang may problema kayo. Hindi nyo ma-justify kung saan nyo ginamit ang perang ito. Yun lang yun eh. Inuulit ko, kahit na sa pangkaraniwang tao, kahit na hindi taga-gobyerno, pag yung pera ay ginamit mo sa tama, kahit anong investigasyon, kahit anong pagtatanong, kaya mong i-justify, kaya mong ipaliwanag. Pero ito, 4 na hearing, 4 na invitation, binaliwala nyo, tapos umalis pa, tapos inapprovean pa ang travel authority. Anong ibig sabihin ito? Di ba lukuhan ito? Again, sinong linuloko nitong mga opisyalis ng gobyernong ito? Siyempre, taong bayan kasi peoples of the Philippines, people's money. Maliwanag po yun. Ha? Kung wala kayong respeto sa mga congressman, paano yung taong bayan na nagpapasweldo sa inyo at siyang may-ari ng inyong perang ginagastos na ito? Office of the Vice President pa lang, ganito katigas ang ulo, ganito kagarapal, ganito kakawalan ng respeto sa mamamayang Pilipino. Ano ito? Di ba? Wala po akong personal na galit yan. Kaya lang po bilang isang Pilipino na nagbabayad ng buwis, bilang mamamayan, bilang political vlogger, hindi natin pwedeng palampasin ito. Hindi tayo gagaya sa mga DDS na pinagyayabang pa yan, pinagmamalaki pa, pinagtatanggol pa. Hindi ako ganon. Sa akin, ang karapatan ng mamamayan ang importante. Hindi ako taga-gobyerno, hindi ako empleyado ng gobyerno. Nandyan ako sa Channel 4, ako po'y talent lang dyan, hindi ako empleyado dyan. Pero yung aking obligasyon, ginagawa ko. Pero ito, elected Vice President, 7 matataas na opisyalis, yung 2 yan, mag-asawa pa yata, na siya lang ang nakakaalam kung paano nila ipaliwanag kung saan ginamit ang 612.5 million pesos. Pera ni Juan de la Cruz. Nung sila ay Department of Education Secretary pa at ngayong Office of the Vice President. Kasi 2 pera po ito eh. Budget ng DepEd, budget ng Office of the Vice President. Confidential at Intelligence Fund. Ayan, ano po ang masasabi nyo sa mga tinuran ni Mike Abe? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.